Yun mga insan, hiring na naman ng truck driver dito sa New Zealand sa EDI Staff Builders na agency dyan sa Pilipinas. So ito, tingnan niyo itong aking vlog kung paano mag-apply. So ako, disclaimer lang nga pala, hindi ako parte ng anumang agency o anumang recruitment agency na nagpapalis ng mga tao, ng mga Pilipino mula dyan sa Pilipinas papuntang abroad. Hindi po ako kasali doon. Isa lang po akong hamak na driver na taga Quezon na may sariling opinyon na nagbibigay po sa inyo ng impormasyon. So ito na, ituturo ko na sa inyo kung paano mag-apply dito sa EDI Builders. EDI Staff Builders. Okay? Yun. Punta tayo sa Facebook at i-search natin ang EDI-Staff Builders International. So ito, sinearch ko na kaya nasa top yung So yun. Hanapin lang natin dito yung hiring 2 days ago. So bali ngayon 3 days ago na. Kasi kahapon 2 days ago 3 days ago. So dito tingnan natin yan to. Okay. Job opening for One Stop International in New Zealand. Itong One Stop International, isang agency rito sa New Zealand. So ang kailangan nila dito sa pinakang panglima ay heavy equipment operator, truck driver. So may minimum na 3 years of experience, at least 1 year of overseas experience. Yun, merong English communication skills. 4.0 ang IELTS ang score nito. Score band score. Siyempre, ang dokumento, resume, COE, yung kontrata, dating kontrata, saka yung mga payslips. Okay, paano ba mag-apply? Siyempre, valid passport saka driver's license. Yan. Dito sa ibaba, merong link, So, pipindutin lang natin yung link na yan. Pipindutin natin para makapasok tayo dun sa kanilang website. May website kasi sila na magre-register kayo para ma-upload nyo ron yung resume nyo. Okay, ito makikita natin. Pag pinindot natin yun, John Clements, your partner for life. So yan, truck drivers, tipper, dump truck. So, naghanap sila ng dump truck. Yan. Okay, sa ibaba nito merong apply. Yan, punta na tayo sa baba. Punta na tayo sa apply now. Okay, click natin yan. Kiklik natin yung apply now. So yun, yan, dito tayo pupunta. So ang kailangan dito para makapag-register is yung name mo, email address, password, saka ipa-confirm natin yung password natin. Tapos pinutin natin i-tick natin yung box ng I'm not a robot para ma-consider ka as not a robot. Okay? So yun, tinatip na natin pangalan natin. Okay. Tapos syempre yung email address ko, hindi ko na in-autofill kasi ibang email address yung gagamitin ko. Marami kasi akong email address. Ganun talaga pag pogi. Joke lang. Yun, password natin. Makikita nyo yung password ko. So yun, cut na natin. Okay. Yun, pati itong itik natin yung I agree to the terms, tapos create account. So yun, pwede natin i-save, pwede hindi. Okay. So yun, thanks for your registering. Yun, pag naka-create na tayo ng account, pupunta yun sa email address natin. So para ma-confirm daw yung email address, pinutin daw natin yung activate account. So yun, clinic natin yung activate account. So ito na yung lalabas after nun, para ma-activate yung account natin, So yun, para makapag-login na tayo. Okay, ganito ang sabi. Use na daw yung aking yung aking email ID kasi nga, yun nga, may login doon sa kabila. Okay, maglalagin na tayo, So yun, login ako. Basta pag napindot yung activate account, pag napindot nyo yun,
ito yung lalabas, login. Okay, hindi tayo recruiter, candidate tayo. So yun, pwede mo rin i-tick yung remember me, login. Okay, so naglo-loading pa siya, login. So ito yung portal nung John Clements. So nandyan, sabi upload resume. Diyan nyo i-upload yung resume nyo para makita kagad nila yung resume mo. Okay, yun, nasa na tayo. Yun, mag-upload tayo ng resume. Okay, so hanapin na natin yung resume ko. Okay, so ito yung resume natin. In-upload na natin yung resume natin. Okay, so yan, uploading resume. Yun, uploaded na yung resume. So fill up na lang tayo dito sa mga sa mga blanco. Sa mga blanco kasi yun nga, meron na tayong information dito tungkol sa akin. So fill up lang kayo dyan. After nun, i-save nyo. Yun. Tapos pag na-fill up nyo na to, pag na-fill up nyo na lahat at naka-save na, ang ina-advise ko sa inyo mga tol, mga insan, ina-advise ko sa inyo mga insan, pumunta kayo walk-in doon sa EDI Staff Builders. Nang sa ganun, ma-follow up nyo kung nasa listahan na ba kayo ng mga aplikante. Okay? Kasi mas maganda talaga yung walk-in Siyempre sa una, para makilala ka ng mga ng mga recruiter doon sa mismong agency na yun, no? So, huwag kayong mag-alala kasi itong agency na to ay tiningnan ko na sa website ng DMW, which is valid pa yung kanilang lisensya para makapagpaalis ng mga tao puntang abroad. Okay? So, ulitin ko, itong New Zealand, pag-apply sa New Zealand is no placement fee, no processing fee, no salary deduction. Yun, no salary deduction. Pag sinabi ng agency na may bayad, may processing fee, nako, red flag na yan. Red flag. O kaya naman salary deduction sa visa nyo, red flag din yun kasi no placement fee at no processing fee talaga dito sa New Zealand. Okay? Based sa experience ko shout out sa Lewis International Manpower Agency sa Mandaluyong. shout out kay Ma'am Joy, kay Ma'am Beth, kay Ma'am naku, nalimutan ko na, sorry. Yan, shout out sa inyo dyan sa Lewis International. Maraming salamat at pinapunta nyo ako dito. Okay, ayun, based sa experience ko sa agency na to, ang binayaran ko lang syempre yung medical worth 15,000 sa limit ko pati dito sa may Makati. Tapos yun, ano pa ba, yung mga pamapamasahe, gasolina pala ng aking motor kasi pamotor-motor lang ako from Quezon Province to Manila. Yun, at saka syempre yung mga dokumento, yun, baka umabot lang ako ng mga kulang-kulang 20k. Yun, kung maganda, isa ako sa pinakamaswerte dito na nakapunta na gano'n lang yung ang kinita ganun lang ang ginastos. Kasi sa iba, yung mga nanggagaling sa ibang bansa na pumunta rito, sila yung may sagot ng visa, yung mga direct hiring. Gumagastos sila doon ng 300,000. Yun, ano lang yung visa saka ticket, saka yung ano pa nga ba yung medical. Yun. So yun, tingnan ko yung yung sa agency. Okay? Yun. Narito tayo sa Google Chrome. Pumunta tayo sa Google Chrome. Ito ang Google Chrome. Search natin DMW.
I-type natin DMW agent license recruitment. Doon sa website na yon, doon makikita kung legit o valid pa yung lisensya ng agency na na-applyan nyo. Okay? So ito yung ito yung website niya. Okay? Yan, sa ibaba, License Recruitment Agency. Para madali, i-search natin EDI. Okay? So search natin. Yan. So may lalabas ditong EDI. Yan, sa baba. EDI Staff Builders International Incorporated. Okay? Okay. Yon, ang may-ari, ang representative niya ay si Mr. Cesar Aberia Jr. Okay. Ang address niya is Unit 701, 704, 7th floor and Unit 802, 8th floor. Corporate Center 139 Valero Street, Salcedo Village, Makati. Yun, valid pa ang license niya until June 20, 2026. So hanggang June 20 pa next year. So ito yung contact number niya, pakibasa na lang sa email. Yun. So yun guys, sana ay nakatulong sa inyo ang mga information na ito. Sa pag-a-apply, ito, ihabol ko lang sa inyo mga insan. Sa pag-a-apply, hindi nakatulad dati nung una kong pag-abroad 15 years ago, na magwo-walk-in ka talaga, as in walk-in na maghahanap ka doon sa sa Malate, sa kung saan-saan dyan sa Maynila ng mga hiring. Ngayon, napakabilis na dahil sa cellphone. Pwedeng i-search mo na lang. Search mo sa Facebook, tapos pag may nakita kang doon, pag may nakita ka doong hiring at pangalan ng agency, tapos yung tinuro ko sa inyo kanina kung paano i-verify ang agency kung may valid pa siyang license, doon hindi kayo ma-scam ng mga illegal recruiter. Yung mga illegal recruiter, mga salot yan ng lipunan. So ako, disclaimer lang nga pala, hindi ako parte ng anumang agency o anumang recruitment agency na nagpapalis ng mga tao, ng mga Pilipino mula dyan sa Pilipinas papuntang abroad. Hindi po ako kasali doon. Isa lang po akong hamak na driver na taga Quezon na may sariling opinyon na nagbibigay po sa inyo ng impormasyon. Dahil ang impormasyon po, malaking tulong talaga sa tao. So, pag natutunan mo yung impormasyon na yon, malaking tulong po. Yun, sana nakatulong. Salamat mga insan sa panonood nyo. Pakisubscribe na lang kung gusto nyo itong video ito. Kung ayaw nyo, hindi huwag. Okay lang. Bye bye. See you next vlog.